Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre, kung saan man kayong luphalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G. Nabatiin po kayong lahat ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga handa ng matulog. At dahil po alam ko ang gabi at mahaba ang araw na rin po ang na nadaanan nyo ngayong araw na to, kaya you deserve to have a good night rest. Pero sa mga pwede pa pong sumama sa amin, hingin ko lang muna ang inyong 12 minutes para sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Yan po yung ating 4th episode for this month. Today po is October 4, 2024 and it's a Friday. Yan po, at kahapon po ay nag-lecture tayo tungkol sa soft drinks or sa soda, kung ano po yung mga naidudulot po nito sa ating katawan. So magbibigay lang po ako ng konting replay or recap tungkol dyan. At syempre, ang soda po or soft drinks is the great poison of the day. So binababa niyo po yung inyong blood pH na dapat po ay nasa 7.35 to 7.45 po yan, yung ating regular or normal blood pH. Every time na umiinom tayo ng soda ay bumababa po yan sa 2.8. Kaya that is 10,000 times acidic than distilled water, which is 7.0, and 7.0 ay nandito po yan. Ang ating blood pH is slightly going to the right pa, which is the normal blood pH. So yung distilled water is still considered a slightly acidic drink or a beverage. So pag umiinom po tayo ng mga tubig na binibili lang po natin na hindi naman mineralized, yung mga sinasabi nilang purified water, ay nandito po yan, mga around 5 to 6 pH pa po yan. Sa US, yung ibang mga bahay po ay merong system kung saan po sila ay nakakonect lang po sa main line ng tubig. Usually, ang tubig ay nasa gripo lang, sa 5 to 6 or 7 or 6.5, somewhere around there, which is still acidic by nature. So, pag umiinom naman kayo ng alkaline water or water with mineral drops, katulad ng isang product natin sa company ko na pinopromote, na wala ako dito ngayon, ay kino-convert niyo po ang ating drinks into alkaline. So I do suggest na kung may chance po kayo, hanap kayo ng mineralized drinking water. Mas maganda po yan. Okay? So every time na uminom ka ng soda, ay kailangan uminom tayo ng 32 glasses of distilled water. 32, which is very impossible po yan. Anyways, hanggang dito lang po tayo tungkol sa soda. Lilipat po tayo sa next topic natin, which is, ito po, sino ba sa inyo ang nakatikim na or nakatry ng tinatawag na Hass avocado? Okay, pwede naman pong ibang klaseng avocado kasi siyempre iba't ibang lugar naman tayo. Pero dito kasi sa US, yung Hass avocado is the most common. So may mga iba't ibang klaseng avocado. Pero ituturo ko sa inyo ngayon kung ano po yung mga benefits kapag kumakain tayo ng avocados. Okay, so ang avocado is considered as the top pick for healing power. Sa mga gusto pong madaling gumaling sa mga sakit, avocado po is really, really good. Great for lowering cholesterol. Sino ba sa inyo dyan ang may mga cholesterol problems? So ang avocado po ay nakakatulong po sa pagbaba ng cholesterol. One of the highest, great for anyone who wants to lose weight pa. Number 3 pa lang tayo. Sa mga gustong mag-lose weight, avocado po ang solusyon, isa sa mga solusyon. One of the highest source of glutathione. Ayan, sino po sa inyo dyan ang nagpapa-inject ng glutathione? Ayan. So another option po is ang pag gusto niyo lang pong kumain na kasi glutathione po sa liver detoxification enzyme. So yan po ay present sa ating liver nung bata pa tayo. And as we age, when we reach about 40 years old, ang glutathione level natin ay bumababa po yan. That's the reason why na sa mga less ang glutathione level sa katawan nila, ay madali po silang, they will look old easily. Madali po silang tumanda dahil po ay
yung glutathione level sa katawan nila ay mababa na at mababa pa. Plus, pag kumakain tayo ng mga fatty foods, mga alcoholic beverages, or with anything with alcohol, and anything toxic, lalo na yung mga sunog ng mga pagkain, anything that creates problem sa katawan natin, lalo na po yung mga umiinom lagi ng mga carbonated drinks, yung mga super lovers ng mga matatamis, at syempre kumakain palagi ng mga baboy, o hindi ng mga baboy, ng mga matataba. Diba? Iba naman dyan is sigarilyo, iba naman dyan is toxic because ilang taon na po sila umiinom ng maintenance drugs nila, like for high blood pressure, for diabetes, for thyroid, mga goiter problems, yung mga, at saka yung isa sa mga longest iniinom na mga gamot, syempre yung mga tinatawag na maintenance, lalo na yung mga iba dyan na may mga depression, merong mga kinokontrol sa katawan nila, mga arthritis. So yun po, pag matagal na po kayong umiinom niyan, maintenance ang tawag dyan, isa yan sa mga nagkukos ng problema sa ating atay. So this avocado can help because it has this is a great source of glutathione, which is a liver detox sa ating liver. Okay? Uy, ang G natin ay bumababa. Anyways, number 5 is has avocado are 20% fat. So 20% fat po siya, but they don't make you fat. Fats po siya, pero hindi naman tayo niya pinapataba. Kasi ang fat na yan is good fat. Pag nasa katawan po natin yan, sa ating digestive system, tinutulungan niya po yan para ipalabas ang mga bad fats, mga bad cholesterol sa katawan natin. Good fat po siya. Okay? So what else? The flesh, yung laman ng Hass avocado has 3 grams of soluble fiber. Okay? Which is already a lot. Marami na yon. Ang soluble fiber po yan, sila po yung pag nasa loob siya ng ating katawan, ay madali po siyang matunaw ng katawan natin. Pero ang ginagawa niya yan ay sumasama po yung mga hard to digest na mga fats. Parang ina-attract niya para po ay paglabas niya ay sumasama po sa kanila ang mga hard to digest na fats. Okay? So, the seed, ito po ang the seed po, yung sinasabi niya. The seed of The seed of has the greatest artery scrubbing power. Ang buto po nito ay ang pinaka-highest na artery scrubbing. Kumbaga, ay linilinisan niya po ang ating mga arteries and veins. Diba? So, malaki pala ang nagagawa ng seed ng ating Hass avocado. So, it has the capacity to clean our blood vessels, our arteries, and our veins. Diba? And of course, mga kidneys natin, mga liver natin, kasama na rin po dyan. Okay? And then, and contains the most soluble fiber of any food on earth. So, mas maganda pa siya sa lahat ng mga fiber na mga kinakain natin. Diba? Ang iba dyan, umiinom pa ng mga iba't ibang mga fiber-rich na mga pagkain o mga drinks para makapupo po sila. And ito naman is very good naman. The highest, the most soluble fiber of any food on earth. Contains the abundance of omega-9 fatty acids called oleic acid. Ito po yung oleic acid. Okay? Ano ba yung oleic acid? Also known as the monosaturated fat. Okay? Monosaturated po siya. Okay? So, maganda po yan sa katawan natin kasi hindi po siya nakakakos ng distress or hindi siya nakakapag-contaminate or nakapagbigay ng maraming trabaho po sa ating katawan, sa ating mga organs. Kasi monosaturated lang po siya. So, hindi po siya mabigat i-digest at hindi po siya nag-stay sa katawan natin ng matagal. Kasi pag kinain natin yan, lahat po ng mga fats na hindi po dapat sa katawan natin ay sumasama, parang magnet po yan sila. Okay? Contains beta-sitosterol, plant sterol, widely believed to have a cholesterol lowering effect. So, nagpapababa ng cholesterol. Ito, paano ba gawin yan? Ito po, tingnan nyo
Kuha kayo mga dalawang avocado, half nyo. And then cut half and 2 pieces of half as avocado. Remove and throw the skin. Tapon po yung balat and the outer shell of the seed. So meron po yung parang gano'n, no? Yun, no, yung kanyang buto. Ayun, di ba? Ito yung buto. Meron yung covering. Itapon po yung covering ng buto. So ito na yung matitira sa inyong buto. So chop the seeds with a knife or pulverize with a blender. Pwede niyo ba siyang i-chop lang? Parang gano'n na siya, oh. Ito yung itsura niya, oh. Yan, ito yung buo, yung seeds na nakat ko, pero na-chop ko pa. Ako yung gumawa nito, ha. Okay? And then, i-mix nyo lang. Mix the chopped and the pulverized seeds with the slices of the avocado flesh. Ano siya? And serve. And then, pwede nyo yung lagdagan ng mga, i-garnish nyo po ng mga seeds. Mga chia seeds, almond, walnut, kasoy. O, di pwede. And then, lagyan nyo po ng raw organic honey. Kung ano yung ginamit natin sa ating apple cider, yan din po yung ating gagamitin. Okay, so yun po, maganda po ito talaga. At ako po ay personal na gumawa nito. And ako yung pictures na yan, ako po yung gumawa niyan. Ako talaga yung nag-prepare niyan. And pwede nyo kainin yan everyday. Pwede kayong kumain ng at least 2 to 4 avocados a day. Kung hindi season ng avocado, pero kung season, ayun, mas marami, damihan nyo. So maganda po yan sa mga losing weight. Maganda yan sa mga cholesterol, mga triglycerides. Yun. Alright mga masters, mga ka-G. Maraming salamat po ngayon. At sinamahan niyo naman kami ni G sa ating G and Daddy na episode for today. And in-invite ko po kayo mamaya alas 8 ng gabi. Ako na naman mag-host sa Team Puyaters. Kita-kits tayo ha. At hanggang dito lang tayo ngayon. At bukas na naman. At marami naman tayong pag-aaralan. Maraming salamat. God is great. Yahoo!